Breaking news mga kababayan, nako po, nagwawala na si Kong De Lima ng party list. Hindi maamin, di matanggap dahil si Marcoleta inabsuelto at binasura ang kaso sa COMELEC dahil po sa issue ng SOSE. Ngayon po mga kababayan, nagwawala na sila. Nagpro-protesta sila sa COMELEC. Sinusugod ang COMELEC. Mga abogado ng Dilawan, Tangalista, Bobolista, nagwawala. Ito po ang sabi mga kababayan na COMELEC Commissioner Ray Bulay. Pag-absuelto kay Marcoleta, nakaangkla sa lumang Omnibus Code. Dahil dyan mga kababayan, nagwawala ang mga tagasunod ni Pinky Lista. Nagwawala sila Pampilo Lacson. Hindi nila matanggap na si Marcoleta ay malinis. Mga kababayan, dahil dito, talagang sila De Lima na high blood na sa galit. Panoorin po natin mga kababayan. Nako po, talunan. Nakakaawa ang mga dilawantista, bangagista dito at mga taga-sunod ng 20 pesos sa bigas. Dahil yung mga anti-Marcoleta, sunog na sunog. Kaya ngayon mga kababayan, panoorin po natin paano sila binuljak ni Marcoleta dito. Ito po. Sinisi ng COMELEC ang anilay vintage election laws kung bakit inabsuelto nila si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa hindi deklaradong detalye ng kanyang 75 billion pesos na halaga ng campaign donations noong 2025 national elections. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gitna ng mainit na diskusyon hinggil sa kamakailang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Senator Rodante Marcoleta sa inamin nitong pagtago sa 75 million pesos na campaign funds noong nakalipas na halalan, muling iginiit ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na ang kanilang 6-1 decision ay nakaangkla lang sa batas na tinawag niyang vintage. Sang-ayon siyang may loophole ang 1985 Omnibus Election Code dahil makakalusot umano ang mga kandidato sa maagang pagtanggap ng campaign funds. We have time and again mentioned that because they say that the spirit of the law is to prevent those things. O ayan mga kababayan, sinasabi ni Attorney Ray Bulay. Ito po Commissioner COMELEC. Dito po kumbaga ibinagay po, isinaayos sa lumang Omnibus Election Code. We have time and again mentioned that because they say that the spirit of the law is to prevent those things, accepting patronage politics and accepting contributions from people with government contracts. But you know the law, the rules have evolved. Ayan mga kababayan ko. Nagwawala sila De Lima dito. Sila Trillanes nagwawala. Sila Franz Castro nagwawala na. Lahat ng mga tangalista nagwawala. Hindi nila matanggap na absuelto si Marcoleta. Halaka, yari, iyakan sila. Accepting patronage politics and accepting contributions from people actually with government contracts. But you know, the laws, the rules have evolved. Dagdag pa ni Bulay, ang ilang probisyon sa naturang batas ay matagal na ring na-decriminalize. Kabilang na ang Section 109 na nag-aatas sa lahat ng kandidato na magsumite ng buo at itemized na Statement of Contributions and Expenditures. In an amending law, Ayan mga kababayan, ang sinasabi dito ni Attorney Ray Bulay. In an amending law, amending repealing law that was passed in 1991, decriminalizing all those sections 107, 108, 109 to 111. Decriminalizing it if you're familiar with elections offenses, they are criminal offenses nature by taking out of section 262, by taking the section 107, 108, 109, 111 from section 262 of the Omnibus Election Code by Republic Act 7166, those violations are no longer criminal. Ibig sabihin mga kababayan,
hindi na pala kriminal ang ginawa ni Marcoleta, kaya iyakan sila De Lima dito. Mga kababayan ko, wala siyang nilabag na labag sa batas. O, eto, Comelec na nagsasabi, kaya iyakan sila De Lima. Nako, kawawa. Repealing law that was passed in 1991, decriminalizing all those sections 107, 108, 109 till 111, decriminalizing it because you're familiar, Willard, with election offenses. They are criminal offenses in nature, correct? Yes. Do you know that? Yes. By taking them out of section 262, by taking those sections 107, 109, 111 from O yan, mga kababayan ko, kaya absuelto si Marcoleta. Kaya iyakan ang mga anti-Marcoleta. Na lagi nilang sinasabi, nako, nagtatago ng pondo, mga gano'n, nagtago sa mga donation, ikulong yan. Eh sabi naman ni Pinky Lacson, shoot sa banga si Marcoleta. Shoot sa banga dahil indirect bribery, maaring makulong. Halaka, Lacson, iyak ka na. Luhan na, talunan pa. Si Marcoleta ang hinahabol mo. Pero yung mga Marines na nagbulgar ng karimarimarim na mga pagnanakaw, na mga mali-maleta boys na kwarta na ninakaw, nasangkot si Tito Soto dito, ay tinatakpan mo. Ganon din si Erwin Tulfo, pinagtatakpan mo rin si Erwin Tulfo. Pinagtatakpan mo lahat ng mga buwayatista dito, na mga maleta boys. Bakit? Si Marcoleta ang hinahabol mo ngayon, sinungal-ngal ka ni Attorney Ray Bulay, Commissioner Comelec, na yung sinasabi mo ay wala na. Hindi na criminal yan, hindi na sakop ng criminal, hindi na sakop ng pagkakakulong, absuelto na. Ayan o sinasabi ni Attorney Ray Bulay. Kaya sungal-ngal itong si Pinky at si De Lima, na sabi pa nga ni De Lima papakasuhan si Marcoleta ngayon, supalpal sila ng abogado ng Comelec. Section 262 of the Omnibus Election Code by Republic Act 7166, those violations are no longer criminal. Sa isang panayam noong nakaraang taon, nabusisi ang senador tungkol sa hindi pagkakatugma ng kanyang idineklarang campaign spending na nasa halos 140 million pesos. Gayong zero ang inilista niyang contributions at halos 52 million pesos lang din ang kanyang idineklarang net worth. Alam niyo mga kababayan, si Marcoleta po ay magaling na abogado. Alam niya yung mga do's and don'ts sa mga ganyan. Hindi yan gagawa ng isang hakbang na ikakapahamak niya. Na nauna pang sinabi niya, wala siyang nilalabag na mali. Na pag-aralan na yan in advance si Marcoleta. Henyo yan eh. Hindi gaya ni Pinky Lacson na manghuhula na parang Madam Auring. Na sinasabi niya na pag ininvestigahan daw yung mga Marines ay nagsisinungaling lang, hindi na daw. Kasi nga magsasayang lang daw ng oras ang Senado. Gagawing perpendicular lang daw. Gagawing chismisan daw na parang mga marites sa kanto. Pwede ba yon? Pwede ka bang mag-speculation? Pwede ka bang gumawa ng mga kwento lang na hindi ka pa nag-iimbestiga? Gagawin mo? Pagsasayang lang ng oras, ba't hindi ka mag-imbestiga? Trabaho mo yan. 18, ayaw mong pakinggan, sasabihin mo, sige, tatakutin mo pa. Iko-contempt ko kayo pag nagsisinungaling kayo. Eh di, i-contempt mo para malaman ang totoo. Diba? Tatakutin mo pa sila, mga Marines yan. Eh si Trillanes naman, sangkot pala sa $2 million. O saan kayo maniniwala? Sa isang asong trililing o sa 18 Marines? Na totoong sundalo, yung sundalong kanin, ayan,
kung ano-ano ginagawa, binitbit ng mga sundalo nung nagwala siya sa diyan sa Oakwood Mutiny. Laglag ang betlog. O ano ngayon, tapos naging senador. O ngayon, nagwawala. Trinidor si Tatay Digong. Pinakidnap, papuntang ICC. Ayan, anong nangyari? Kinasuhan ng kung ano-anong kaso na pinulitika lang yung dahilan nila. Kasi nga, naiinggit sila sa mga Duterte kasi mahal na mahal ng taong bayan. O tapos si Marcoleta naman, kung sino yung mga nanguhuli, kung sino yung mga magagaling na politiko na wala daw pakisama eh. Bakit? Kailangan mo bang makisama sa Senado? Pakisamahan ka, Lacson? Puro ka China. O ano nga, nasupalpal ka ng Comelec. Absuelto si Marcoleta. Walang kaso. Ano ka ngayon? Iyakan ka na. Kasama si Dilima. O umiyak ka na. Naihi ka na sa salawal. Yan sinasabi ng tao. Eto po, tignan nyo ha. Ganon talaga pag mahirap, gagamitin lahat para makulong. Pag mayaman, gagamitin lahat para maabsuelto. Ayan, mga tangalista ito. Ano pa bang aasahan nyo sa mga 20 pesos na uto-uto? Bulok talaga ang Comelec. Ang dinalihilan sa Pinera case. O, tignan nyo mga tangalista, huwag kayo maniniwala dyan. Dapat baguhin ang batas kasi hindi nila gagawin kasi naapektuhan silang lahat. O, tignan nyo mga tangalista, hindi maamin. Budol ang desisyon ng Comelec sa Marcoleta Sose case. Ang Pinera case ay hindi logically applicable sa Sose case dahil walang instance na pwedeng hindi pa kandidato si Marcoleta dahil alam niya na kandidato ito dahil ang filing of Sose ay at least 30 days after election. Where they apply the indirect part of the law, they don't consider the giving the donation even whatever he's saying to the most Filipino, this indirect approach, sabi ni Lacson, ayan, mga tagasunod ni Lacson, nagiiyak na sa kangkungan. Most government official don't care about the people, they just care about their pockets. O mga tangalista ito, totoo naman sinasabi niya, mga kababayan, pero si Marcoleta, malinis sa tao ito, huwag niyong pagbintangan ng kung ano-ano. Ikaw, Lacson, mag-imbestiga ka para maniwala ang tao sa iyo kung kailan ka tumanda, sa kakagagawa ng kabardagulan. Inang ikasisira ng iyong karera. Ayan, nasupalpal ka ni Marcoleta tuloy at ng taong bayan. Anya, ilang personalidad ang nag-donate sa kanyang kampanya bago pa ang campaign period pero nakiusap na manatiling anonymous na kalaunay pinangalanan din niya. Una na rin ginamit na depensa ni Marcoleta sa kasong ito ang 2009 ruling ng Korte Suprema na ang isang personalidad na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay matuturing lang na kandidato sa pagsisimula ng campaign period. Isa rin ito sa pinagbasehan ng Comelec sa kanilang pasya. Ang problema pa, ang Supreme Court merong jurisprudence, yung Pinera. Familiar ka doon that an aspirant is only a candidate during the start of the campaign period, which allows him to do whatever he wants before the campaign period because we have no jurisdiction over his person, him being not a candidate yet. Dangerous precedent naman kung ilarawan ng election watchdog na kontradaya ang desisyon ng Comelec. Ayon sa convener nitong si Danilo Araw, maling mensahe ang hinahatid nito sa publiko kung saan tila useless document na umano ang SOSE. It sends, very good signals for the rich and powerful that they can get away with fraud. They don't really need to properly disclose their donors as long as they request anonymity and for as long as they do so before the beneficiaries of the donation become candidates. So before the campaign period, you have to make your submission. So again, it's very, very telling of the kind of elections that we will be having in 2020. O ayan mga kababayan. Ba't si Marcoleta ang hinahabol yun? Mga bulok kayo. Mga kupal kayo, sabi ni Malupiton. Kupal ka ba, boss? Ba't si Malupiton? Ay, Malupiton tuloy. Bakit si Marcoleta ang hinahabol nyo, hindi mga maleta boys? Bakit si Marcoleta ang pinag-iinitan nyo? Kasi nga, tatakbong vice presidente ni Sara Duterte sa 2028.
Gaya ng ginawa kay Binay, kay Jojo Binay, siniraan dahil sa nagpagawa ng building, naka absuelto, sinira ni Trillanes, tapos ngayon, sisiraan nyo si Marcoleta. Pero yung Maleta Boys, ayaw nyong investigahan. Ano ba talaga kayo? Ito ba'y panglilihis lang sa issue? O talagang gusto nyong mawala si Marcoleta sa inyong mga landas para hindi kayo mahuli na mga magnanakaw kayo? Eh, kita nyo naman, si Marcoleta tinaguri ang Terminator ng Senado. Kinakatakutan ng bawat politiko na liko. O tignan nyo, gaya kay Gutesa, sabi ni Lacson, kung natatandaan nyo, mag-isa lang yan. Sinong maniniwala? Kailangan may collaboration yan. Nung lumabas yung 18 Marines, ayaw niya nang investigahan kasi wrong timing daw ang pag-establish ng kanilang pagpasabog ng mga isyong ito. Bakit itinaon daw na na People Power Anniversary? Bakit hindi kahapon at bukas? Ganon? Ba't ganon? Eh, ibig sabihin, halatado, bistado kayo, hindi kayo interesado sa nagpapasabog at sino yung mga nagsusumbong kung sino yung mga magnanakaw ng mga maleta. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Eh, durog kayo kay Marcoleta. Ngayon, si De Lima nag-iiyak na. Si Lacson nag-iiyak na habang nagkakape. Iyak na. O ano ngayon, indirect, nasaan ang indirect mo? Indirect bribery. Ayun, supalpal ka sa kay Garcia. Mga kababayan, for transparency, for a better democracy, anong masasabi nyo? Mabuhay po. Isang like naman dyan at isang subscribe. Shout out sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa masugid nating taga-subaybay. Si Gaspar Beltran. Lagi nagko-comment kasi pagtingin ko, laging, The Wonder, shout out sa iyo from Cebu, may UK, taga-Australia, taga-England. Ang dami nating mga kababayan dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating ginagawang mga balitang ito. Okay po? Salamat sa inyong lahat mga kababayan. Magbasa lang tayo ng mga ilang pangalan dito. Ito po mga kababayan. Very good information. Donnie Luzon. Pag sure, diba, Esme TV ko, Boyet Tech. O, tingnan nyo. O, diba? Salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po. Magandang umaga.